Good afternoon, class. Good afternoon, ma'am. So, nakakain na ba lahat? Yes. Mukhang nakakain na. May energy kayo. Lakas ng energy eh. So, please settle down. Mukhang maraming bakante upuan. May absent po ba, Mr. President? Meron po yun. Bakit sila absent? May isip sa sila? May mga nag-send po ng excuse letters while yung iba po nagsabi lang po na hindi na makakapasok. Okay. So, papasanda lang mamaya sa listener. Okay? So, for our today's lesson, we're gonna talk about events and networking. So, pwede bang pabasa ng... sabay-sabay na lang. Basahin natin yung objectives natin. Send to the lesson. At the end of the lesson, the students should be able to explain the importance of networking and identify key strategies used in the music industry. Appreciate the role of networking in professional growth by actively engaging in discussions and role-playing activities. Demonstrate networking skills by creating business cards and practicing professional introductions. Ano masyadong makakapa. Pero thank you so much, guys. Galing nyo magbasa. So, for our may games tayo before tayo mag-start sa ating lesson. So, ang games natin is Guess the Artist. So, mag-play ako ng song, 10 to 30 seconds. Then, huhulaan nyo kung sino yung kumanta mo, kung sino yung artist. Then, syempre, pag alam niyo yung sagot, just raise your hand. Hindi ko na tawagin yung sisigaw. Okay? So, syempre, may prize tayo sa mga sasagot. Game na ba kayo? Game na! Yes, I love the energy. So, first, hindi rinig. Okay. Sige, ito na lang. Okay, so for our first artist, Thank ko ba? For our please, ulitin natin. Yes, first. Ed Sheeran. Tignan natin kung si Ed Sheeran ba. Bakit si Yes! Ang galing naman! Thank you. Okay, for our next artist, we have Si Carl? Si Kaiso? Sina. Si Kaiso. Yes. Si Saint Malik ba? Let's see. Yes, tama. Surprise. Thank you. Next, we have yes. Adel po. Let's see kung si Adele ba. Yes, tama si Adele. Yes, right. Next naman, yeah. Kilala niyo to. Okay. Show niyo po yung kanta. Sige, sino? Kilala niyo ba? Yes. Let's see kung si Sarah ba yan. Yes, si Sarah. Uy. Okay. Nice try. Next. And lastly, we have yan. Yung kanta nag-loading. Ay, nalala ko ba? Go, sino? Lima sila, tapos Filipino artist. Bago to. Elias J. Cup of Joe yan. Nandiyan pa si Sebi. Ba't nandiyan pa si Sebi? Yes. Ay, napakagaling kahit walang kanta, alam. Bakit nandiyan pa si Sebi? Surprise. Ayan, since alam nyo kung sino itong mga artist na to, syempre alam nyo rin kung paano ba sila naging sikat. So, how do you think this artist became popular? May idea ba kayo? Since I know parang may mga fans ata dito ng Cup of Joe. Sabihin nyo lang, bakit sila tingin nyo? Bakit sila sikat? Yes. Nag-create sila ng music na depending kung ano yung event or nag-apply sa real life scenario. Yes. Nag-create sila ng good music and nakaka-relate yung audience natin. Aside from that, meron pa po ba? Okay, mukhang wala na.
talented talaga ng mga artists na to. Masasabi natin na they are good with their work. Alam nila kung ano yung ginagawa nila. At sikat sila dahil to. Pero, sikat lang ba sila dahil sa talent nila? Siyempre, talent alone is not enough when it comes to the music industry. We also need to network. So, what is networking? Pwede po ba pakibasa? Let's start. Networking, when you develop professional or social contacts within your industry that can help you progress your career in the future. It's the process of expanding your circle of acquaintances and putting yourself out there to help open doors to new opportunities in your life. Thank you. So, sa madaling salita, ang networking is all about building connection with people who can support you, guide you, or even collaborate with you. So, sino ba itong mga taong to? So, it can be your friends, your classmates, yung katabi nyo, malay nyo, in the future. Plus yung mga mentors nyo, yung teachers nyo, or even other professionals who are already working in the industry. Ayan. So, last year, umattend ako ng seminar about career development, and one of the speakers said na kahit gaano ka pa-talented, kahit gaano ka pagaling, kung hindi mo alam kung paano ibenta yung sarili mo, bali wala lang din yung pinagtrabawan mo. So, sabi niya, it's not about what you know, it's about who you know. So, it's about connection. So, masasabi ko nung una, hindi ko siya gets, pero ngayon, looking back at it, nasabi ko na, oo nga, may point siya kasi marami tayong unknown or undiscovered artists na mga talented naman, pero hindi sila nadi-discover. Hindi dahil because wala silang skills, hindi sila magaling, but because they don't have the right connection or exposure. So, dito makikita natin kung gaano ba ka-importante ang networking. Kasi ang networking, tinutulungan niya tayo makita at marinig ng ibang tao. Kasi pag may kakilala ka sa industry at alam nila kung ano ang kaya mong gawin, may potential ka, nakita ka ng potential, malaki ang chance na kunin ka nila or i-recommend ka nila sa ibang tao. So, sa competitive field like music, talent alone is not enough. So, we need people who believe in us and can help us grow. Okay? Next. Ayan. So, may makakapag-explain ba kung anong ibig sabihin ng Team Standard sa your net worth is your net worth? Anyone? Based on their understanding. Yes? Pagkakaintindi ko, yung connection ko sa mga tao, people, doon na measure yung talaga mo. Kasi yung cloud talaga, ang hindi naman natin hindi, valuable din. Yung tao na may maraming cloud, mas mataas yung network, or mas importante sila sa case ng tao, mababa yung cloud, or hindi ka ano. That's a good answer. Tama ka, kasi yung mga taong nakikilala mo, if you have connection with, is as valuable as money or talent. So, especially sa music industry, kasi sa music, hindi ka lang naman nag-iisa doon. It doesn't work, kunyan, sa music, pag ikaw ba talent, not by, for example, him, magaling siyang singer. Pero, when it comes to writing, medyo parang hindi niya pa siya gamay. So, nakakuha siya ng tao mag-write for his song or kunyari sa production team. Kahit hindi lang naman one-man team ang production. So, mag-hire tayo ng tao. So, success doesn't happen alone in the music industry. Kasi yung mga artists natin, producers, songwriters, and managers is nagtutulungan sila. Okay? So, bale, sa networking, the more people you know and have good relationship with, mas malaki yung chance na magkaroon ka ng gigs or collaboration at saka support sa mga ginagawa mo. So, ayan. So, ngayon alam na natin yung important, kung ano yung networking at saka kung gano'n siya ka-importante. Ngayon, alamin naman natin kung saan ba tayo dapat mag-start to network. So, we have here music workshop and seminars. So, tingin nyo, bakit siya kasama? Bakit? Siguro may kilala natin dito. Kung agad tayo dito. Artists. Yes? Say something. Kapag umatag ka po kasi ng music workshops and seminars, mostly ka attend dito. Kaya alam sa kung anong meron ka. Like may mga artists din na nandoon na pwede mong makakollab
Or pwede mo silang hinga ng tulong sa mga kasunod na? Yes, that's correct. So, as someone na papasok pa lang sa industry, could start ang music workshop and seminars. Kasi dito, marimit mo yung mga professional o yung mga taong nasa industry, matagal na sa industry. So, hindi bukod sa connection, matututo ka rin sa kanila. Same with the internship in the music-related fields, like production. So, meron din tayo sa school events and performances. So, maliit lang siya, as you can see, parang tingin niya maliit lang kasi school lang naman, pero malaki yung impact niya kasi hindi niyo alam kung sa mga programs, pag nag-perform kayo, yung mga crowd na nanonood, pwedeng magustuhan yung music nyo, yung pagkanta nyo, pag-perform nyo, and baka pwede ka nilang kunin sa kanilang event in the future. So, yun naman no. So, next is concert, music festival, or gig. Sino ang pumunta ng UP Fair last time? This year. Yes, Irish. So, pwede mo bang i-share yung experience mo about the UP Fair? So, yung experience ko ng UP Fair this year is masaya. And ang dami kong napanood na iba't ibang performers, singers, ganyan. Nabangat ko sana dun yung pop-up joke, kaso hindi ko na sila na-abot. Sobrang sila na yung last nag-perform. Nagkaroon pa ng nagka-problem sa sound system nila. Pero ayun, yung sa whole event naman, masaya, maraming artists. Tapos, ayun, makikita mo na iba't ibang dynamics ng tao yung mundo. Thank you for sharing, Irish. So yes, ako din, I have the same experience sa UP Fair. So marami akong artists na hindi kilala. Then, dahil nag-perform sila, nakilala ko sila, at nagustuhan ko yung music nila. At ngayon, sinusubaybayan ko na sila. So next is open mic night. So ito, minsan sa mga resto bar, meron to. Binibigyan nila ng chance yung mga visitors nila or audience nila na kumanta o magsalita sa mic. So this is a good platform din kasi yung mga taong nanonood sa'yo is pwedeng maging interesado sila. Kunyari, kumakanta ka and nagustuhan nila yung kanta mo. Pwedeng, kunyari, nanonood is writer pala siya. Songwriter siya. Tapos, the way you sing is parang nagustuhan niya, gusto ka niyang kunin dahil may susunod siya kanta, kukunin ka niya as this singer. Tapos next is competition. So, marami tayong artists na na-discover dahil sa competitions, mga gusto niya sa American Got Talent, yan, mga sa music. And next is sa collaboration with catchers. So ito, gaya ng example kanina, si Lady Gaga and Bruno Mars. So, same with the prof kanina na nag-share. Hindi ko rin kilala si Lady Gaga, fan ako ng Bruno Mars. So, nung nag-collaborate sila, nakilala ko si Lady Gaga at ngayon, sinusubaybayan ko na din siya. And lastly, hindi siya events, but a platform, which is social media. Kasali na din dito yung mga streaming platforms, yung YouTube and Spotify. So this, since nasa technology na tayo, ito ang pinaka-best para makapag-network tayo. Makilala tayo ng mas maraming tao. Next. Ayan. So sino pa nagpapatunay na totoo at effective ang networking? So here are the artists. Yung mga simulaan nyo kanina, Saimalik. Saimalik, 70 years old pa lang siya nung nag-audition siya sa X Factor. Kaso, ang nangyari is, hindi siya nanalo, na-eliminated siya. Pero, nakitaan siya ng potential ng isa sa mga judge, which is si Simon Cowell. And, ang ginawa ni Simon Cowell is, yung ibang contestant na natalo din, is pinagsama niya. So, 4 sila sa grupo. Tama po ba? 4, Bandi? 5. Okay, tama. So, it's going to say, so ngayon, dahil nakita niya, naging isang grupo sila, boy band, na naging sikat sa buong mundo. Nag-tour sila worldwide. So, yung competition na yun is naging way for Zayn para makilala siya ng mas maraming tao at magkaroon siya ng connection with big people. Right? Kaya naman nung nag-solve na siya, nabili siya ng song niya, which is the Pillow Talk. And pagka-release niya pala, millions na agad yung views. Diba? Kasi kilala na siya eh. Next is Ed Sheeran. So, sino pa na Ed Sheeran? Si Kylie Jenner.
Ikaw? Oh, sige. Paano nag-start si Ed Sheeran? Nag-start lang siya nung kumakanta sa kanya habang nag-imitara. Tapos doon siya napansin ng mga. Yes, tama ka dyan. So, nag-start siya as nag-release siya ng sarili niyang kanta. Then, sa in a year, nag-gig siya para mas lumawak yung network niya. So, 300 gigs in a year. Napakadami doon. Tapos, syempre, nag-release siya. Ang ginawa niya, hindi yung enough kasi parang hindi ko siya nakikilala eh. So, ang ginawa niya is nakipag-collaborate siya sa mga iba't ibang artists. So, ito yung ano niya, collaborate, yung title ng album. Number 5, collaboration project. And up until now, kilala natin si Ed Sheeran as someone na kaibigan ng mga big artists. Taylor Swift, sino bang mga kaibigan ni Ed Sheeran na kilala niyo? Diba madami? Si Adele, si Adele. Mga big artists na din. So, dahil doon, mas sumikat lalo si Ed Sheeran. And also, hindi lang dahil sa pakikipag-collaborate niya. Meron din siyang great personality na nagustuhan ng iba't ibang tao. Next is Adele. So, si Adele naman, nasa performing arts school siya. Isang sikat na performing arts school, which is the Brit School. So, marami rin international artists na pumasok sa school na yan. So, pumasok siya as, yung career niya is as scout. So, ano yung scout? May idea ba kayo kung ano yung scout? Yes. Scout is parang similar sa Boy Scout or Boy Scout. Pwede, sige. Yes. Try lang din. Based sa pagkakaalam ko, yung scouting, parang nagpupunta sila sa mga gigs or like may event. Tapos kung may mga performers, kunyari ako manager ako or like hunter, kung nagustuhan ko yung kumakanta sa harap, parang hindi kaya katutunan na sumali sa ano namin. Yes, tama ka dyan. So, sila yung scout is sila yung naghahanap ng mga talents. Ang nangyari kay Adele, imbis na siya ang mag-scout, siya ang na-scout ng XL Recording. So, isa siyang international and independent record label. So, napanood nila yung demo ni Adele online. So, nagustuhan nila. So, they asked Adele to sign in their record label. So, after that, naging biggest selling artist na si Adele when she released the album 21. So next up we have Sara Geronimo. Ay, sige, katay mo. Grabe, napaka-active. Fan ka ba ni Sara? Yes. Tama yan. Support ka ka. Support ka. Yan. Si Sara is bata pa lang siya. Train na siya ng father niya. Imagine, 4 years old ka pa lang. Nag-audition na siya sa iba't ibang TV programs. And aside from that, binubuha rin siya as a singer sa mga malls and hotel lounge. So, imagine, bata ka pa lang, superstar ka na agad. Siyempre, pero hindi doon nag-end yung success ni Sara. At the age of 14, sumali siya sa Star for a Night, isang TV competition na kung saan hinosted ni Miss Regine Velasquez, our 8th songbird. So, dahil manalo nga siya, ang prize niya is 1 million and a record sign sa Viva Artist Agency. And we all know naman na Viva, napakagaling mag-promote ng Viva ng mga artist nila. Kasama na dyan ang Kaput Show. So, tinagudan siyang Pop Princess. Dahil sa competition na yon at saka sa mga pagsali niya sa mga audition, is nakilala si Sara. Next, we have Kaput Show. So, may mga fans ba ng Kaput Show dito? Sige, umamin na kayo. Ayaw umamin. May nanatigaw ka kanina kumanta ng multo. Hindi yun. Ayaw din yun. Sige, fanta ng Kaput Show. Fanta mo ba ng Kaput Show? Sakto lang. Sakto lang. Since bago pa lang naman ang Kaput Show, so a little background, since rising star pa lang sila. Actually, nakilala ko sila yung si Fair. Last 2023 nakilala ko sila kasi sila yung una nag-perform sa Expert. Sila yung nag-opening. So, ang background pala ng nag-start pa lang ang Kaput Show. Grade 2 pa lang sila. So, nag-cover pa lang sila ng mga kanta nung high school sa Baguio. Tapos, naisipan nila as a farewell sa kanilang grupo kasi nag-graduate
Yun yung una nilang song na nirelease sa Spotify. So, dahil sa Spotify, ayan, so sa Baguio lang sila sikat, yung kanta nila is umabot sa Manila. And alam naman natin sa Manila, napaka-active ng mga tao. So, dahil nakilala nga sila, nakitaan sila ng potential ng Viva Records. So, they asked the group to sign up with them. And after that, kapag sign up na, ang unang ginawa ng Viva is nakipag-collaborate. So, you can see, may network na agad. Collaborate with someone, si Janine Tenoso. So, ang collaboration nila is yung tingin. Okay? Tapos ayun, dahil may pag-collaborate, si Janine kasi Tenoso is matagal na sa industry. Bata pa lang siya, nandun na siya, kumakanta na siya. So, dahil yung mga fans yung Tenoso, Janine Tenoso is na-discover yung Pakucho. And vice versa. So, nagpalitan sila ng network. Next is, ayan, sila na yung biggest band, Filipino band